Nakipagkita si Shilv sa isang babaeng sexy ng gabi, nagpapaligaw sila sa kalsada. Mukhang malapit na ang kasal. Hayop talaga si Shilv. Nahuli pa ng media ang pagtataksil niya. Secret ang kasal namin, saka, yung mga babaeng naghahabol sa kanya. Sanay nako, gusto lang nila siya. Yun ba ang punto? Malakas ang impluensya ni Shilv sa Yang Cheng. Walang media ang maglalabas ng walang pahintulot niya. Siya, si Sang Siksi. Sa iba, si Shilv, kahit mamatay, magkasama sila. Perpektong unang pag-ibig. Shen Yu, Shen Yu. Puntahan mo ako sa Honglu ngayon, agad. Anong nangyari? Bakit biglang natigil? Nagda-drive para sa asawa at kabit. Nya. Ang ganda ng driver. Di kasing ganda mo. Alvi, ngayon ko lang nalaman, ikaw lang ang nagmamahal sa Kin. Nagsisisi ako. Hiwalayan mo si Shenyu, pwede ba? Anong kinakabahan ka? Hindi, siya. Nagpapakasal ba siya sa'yo ngayon? Umalis muna ko. Shenyu, nanonood ka lang ba? Alvi, di mo pa sinasagot. Lasing ka na. Di ako lasing, pwede ba? Hintayin mo ko dito, babalik ako agad. Ito yung lalaking minahal ko ng 4 na taon. Palang pala ang pag-ibig na binigay lang. Bukas na ang kasal natin, tapos kakanselahin mo. Anong dahilan? May gusto na kong iba, wag mo na kong hanapin. Shenyu. Narinig mo lahat? Pakakasalan mo ba ako? Kahit anong kondisyon, mapagbibigyan kita. Basta manatili ka sa tabi ko, maging masunurin na asawa. Binigyan niya ako ng yaman at posisyon, pati trabaho. Na may magandang kinabukasan at itinulak ang Shen family. Bilang bagong mayaman sa Yangsheng. At least, tulad ng inaasahan niya. Naging mabuting asawa ko sa 4 na taon. Sabihin mo, kailan ang kasal natin? Kasal. Ngayon na. Ano nang ginagawa mo? Hindi ba't ikaw ang nagsabing gawin ito? Huwag kang magkunwari. Alam mo kung ano nang sinasabi ko.
Ganito ang pakiramdam ko. Nakita kong natutulog ka na, kaya umalis na ako. Maaga kang matulog. Ngayon, pinapunta kita para sunduin ako. Talagang gusto kong makita mo mismo. Ang relasyon ko at ni Sang Sexy. Natapos na. Hoy! Alam ko na. Pinapauwi tayo ni Lolo sa lumang bahay. Ang batang babae ng pamilya Sang. Hindi ba sapat na ang pinsalang ginawa niya sa iyo? Noong malapit ng ikasal, tumakas pa siya kasama ng iba, halos maging katatawanan. Ang pamilya Shi sa buong lungsod. Ngayon, bumalik lang siya. Sumunod ka agad. Nakalimutan mo na ang sakit. Narapat ba ito kay Xiaoyu? Lolo, ang nangyari kaninang gabi. Aksidente lang iyon. Aksidente? Anong aksidente? Si Sangkitsi ang tumapak sa balat ng saging. Nahulog siya sa lalaki, at nagdikit pa ang kanilang mga labi. Lolo, wala akong gawa. Sumasagot ka pa. Walang hiya talaga. Shilv, sasabihin ko sa iyo, maliban kung patay na ako, hindi niya pangarapin na makapasok si Sangkitsi sa pintuan ng aming pamilya Shi. Alam ko na, Lolo. Hindi na maulit. Sumama ka sa akin sa itaas. May sasabihin ako sa iyo. Hindi kaya akala niya ako ang nagsumbong. Matulog ka muna. Medyo kakaiba ka ngayon. Ano nang sinabi sa iyo ni Lolo? Sinabi niyang magkaroon tayo ng anak. Huwag mong kalimutan. Bumalik na si Sang Sexy. Tayo ang magkakaroon ng anak. Naapektuhan ba siya? Hindi naman. Ngunit paano kung bigla kang magbago ng isip at gusto mong hiwalayan ako para sa kanya? Kahit papaano ngayon, asawa mo pa rin ako. Hiwalayan? Apat na taon ng kasal. Marahil hindi alam ni Shilv ang mga paborito kong kulay at lasa. Ngunit alam niya ang bawat sensitibong bahagi ng katawan ko. At alam niya kung paano ako mapapasubo sa init ng damdamin. Huling pagkakataon na magpabaya bilang pamamaalam sa relasyong ito. Huling paalam. May nagsasabi, kapag mahal ng lalaki, magiging baliw siya. Pero hindi ako. Kaya hindi ko ba siya mahal? Pero bakit? Gusto na gusto ko siyang halikan. Teacher Shen, may naghahanap sa inyo. Sino? Hindi niya sinabi. Sinabi lang niya na apelido niya ay Sang at naghihintay sa inyo sa coffee shop sa baba. Sang Sexy. Shenyu, sa totoo lang, hindi kita kailanman nirespeto. Pero hindi ko may kakaila, kumpara sa 4 na taon na nakalipas. Malaki ang pinagbago mo. Pero, isang maya pa rin ang maya. Kahit umakyat man sa sanga. Isang pangit na maya pa rin na walang alam sa sarili. Ito lang ba ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag, Miss Sang?
Kung wala nang iba, aalis na ako. 4 na taon na ang nakalipas, ninakaw mo si Alu mula sa akin. Pero sa mga nakaang taon, mas alam mo kaysa kaninuman kung sino talaga ang nasa puso ni Alu. Payo ko sa iyo, maghiwalay na kayo ni Alu at umalis ka nang nalang dala. Ang mga nakalista dito sa dokumento, mga ari-arian, investments, sasakyan. Bigyan kita ng 3 araw para ibalik lahat kay Alu. At saka, dahil nung ikinasal kayo ni Alu, 4 na taon na ang nakalilipas, nasaktan mo ako. Kailangan mong bayaran ang pinsala sa akin. 1,000,000. Ang paghihiwalay namin, dapat si Shiloh mismo ang kausapin ako tungkol dito. Ikaw ang nakikipag-usap sa akin tungkol sa bayad pinsala? Sa madaling salita, ano ka ba? Ikaw. Kasal kami ni Shiloh ngayon, legal. Kung ganon, dapat ikaw ang tawaging kabit. Sino ang tinatawag mong kabit? Shenyu, ang gusto mo lang ay angkinin. Ang lalaki ko. Sabihin ko sa iyo, hindi magtatagal ang pagiging emareshi mo. Xiao Yu, gising ka na. Hindi mo inaalagaan ang sarili mo. Buntis ka na, umiinom ka pa ng malamig na cup. Buntis ako. 2 buwan na. Hindi mo alam. Si Shilu. Sasabihin ba natin sa kanya? Huwag na. Baka maghiwalay na kami. Bumalik na si Sang Siksi. Sang Tsitsi. Siya pala yung babae sa balita. Hanapin sila tamang Niyan. Ang kasal na to. Simula pa lang, transaksyon lang, pantay-pantay. Kung lalaking di marunong magmahal sa sarili, mas masahol pa sa bulok na gulay. Shenyu, anong nangyari sa'yo? Saan ka kasi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ay nako, wala ka bang konsensya? Agad-agad, ibang babae ang nasa isip mo. Alam mo ba? Si Sawi siya. Niyan, tanungin mo ang doktor. Kailan ako pwedeng umalis sa ospital? Sige na. So, ano talaga ang nangyari? Kaninang umaga nung umalis ka, ayos ka naman na. Ako. Sumasakit ang tiyan ko. Kumusta na ngayon? Okay na. Nga pala. Kailan tayo maghihiwalay? Kailan ko sinabing hihiwalay tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi kita patagalin. Oh. Kapag may oras ka, pupunta tayo sa munisipyo. Sige. Usapan na lang natin ang iba, magpahinga ka muna, lalabas muna ako. Sasagutin ko lang ang tawag. Isang batang dumating sa maling panahon. Hindi ito balitang masasayang ibahagi. Ang Shilu naman, sobrang kapal ng mukha. Hindi ka man lang sunduin sa ospital. Maghihiwalay na rin naman kayo. Wala nang pakialam kung anong gawin niya. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. CJ, sabihin mo. Anong gusto mong kainin? Libre ko. Talagang napapikon ako. Ay, ikaw pala, Day, kabit. Sino ka ba? Ano ang pinagsasasabi mo? Ikaw pala, bakit? Yung kapalit, takot lumabas. Nagpahanap ka pa ng alalay para mang-asar. Sinong kapalit ang sinasabi mo? Alalay, mukha ka ng chihuahua. Lakas pa ng loob lumantad. Ang kapal talaga ng mukha. Lahat ng tao sa kalye, pala sa'yo, ikaw. Huwag na natin siyang patulan, alis na tayo. Alam na ngang may asawa, nakikipagrelasyon pa. Sino nang alam na may asawa? Binigyan ka ng mukha, ayaw mo pa tumigil. Ako. Ipagpatuloy mo agad ang planong ito, sa'yo na to. Ayos ka lang ba, Alvi? Ang sakit-sakit ko. Anong pagkapanggap yan? Pek lang yang pagkahulog niya. Yun yan. Sobra ka na. Alv, alam niya talaga na ballet dancer ako. Kaya niya ako tinulak.
Ihahatid muna kita sa ospital. Teka muna. Linawin mo muna bago ka umalis. Ni hindi man lang nahawakan ni Yunian yung babae. Shenyu, ayaw mo lang talaga sakin. Gusto mo sirain buhay ko. Miliwans ang insurance na hita ko. Pinabayaan mong saktan ka ng kaibigan mo. Hintayin mo. Mabubura lahat ng kayamanan mo. Aywan, tawagan mo abogado ko. Isasakdal mo ako. Kailangan ng ebidensya sa korte, hindi puro salita lang. Palitan na lang nila apelyido ng korte ng sang. Shenyu, Pumunta na tayo sa ospital. Bahala na abogado ko sa susunod. Hahawakan niya to. Shiv! Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? umuwi ka muna. Xiaoyu, huwag tayong magmakaawa. Mas mabuti pang makulong. Wala akong takot. Wala naman akong mawawala. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita hahayaang makulong. 4 na taon tayong nagsama sa iisang bubong. Si Sangsiksi lang ba talaga ang pinaniniwalaan mo? Di ba sinabi ko sa'yo na umuwi ka muna? Saan ka galing? Para magreklamo? Napansin ko ang tindi ng init ng ulo mo nitong mga nakaraang araw. Galit ka ba dahil sa nangyari kanina? Sino nang may lakas ng loob magalit sa'yo? Sana kayong dalawa ni Sangsiksi mula uniforme hanggang kasal. Magkatabi habang buhay. Shenyu, ikaw ang nangako sa akin sa harap ng altar habang buhay. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. Makinig ka. Ikaw ang unang sumira sa pangako, matutulog ka na. Hanapin mo si Sangsiksi, di ba ballet dancer yan? Ano? Hindi komportable ang pakiramdam? Bitawan mo ako. Shenyu, bakit ngayon ko lang napansin ang talas ng dila mo? Ngayon alam mo na. Shiv, nakita mo na ba? Ako si Shenyu, hindi si Sangsiksi. Di bang hiwalay na tayo, bakit mo ako ginagamit? Bukod sa paghihiwalay, wala ka bang ibang sasabihin? Wala. Aso ka ba? Hoy! Ganito ba kasarap ang pakiramdam ko? Ayos ka lang ba? Okay lang. Shenyu, Xiaoyu, gising ka na. Si Shiv ba ang naghatid sa'yo? Alam niya bang buntis ako? Huwag mo siyang banggitin. Himatayin ka kagabi. Dinala ka niya rito, tapos tinawag ako. May biglaan daw siyang lakad, kaya umalis. Anong klaseng biglaan sa ganoong oras? Anong nangyari? Gumalaw siya. Ang likot pa. Xiaoyu, tungkol sa pagpapalaglag. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin kay Shiv? Mas mabuting ang hindi niya alam. ano ang hindi ko alam? Ako. Nakakahiya ka, nang agaw ka pa. Hindi ka ba nahihiya? Nakakahiya ka pang pumunta rito. Niyan. Lumabas ka muna, hintayin mo ako. Okay ka lang ba? May tinatago ka sa akin. Wala. Mabuti naman kung wala. Kasi napagkasunduan natin, habang kasal tayo, walang dapat itago. Walang pagtatago.
Di bang maghihiwalay naman tayo? Kahit na meron, hindi na iyon mahalaga. Paano ba tayo napunta sa ganito? May problema. Binugbog si Yaryu. Ikaw ang nambugbog kay Tsitsi. Nasugatan ang paa niya. Ikaw ang hindi nagbayad. Gugupitin ko ang mukha mo. Sino ka ba? Saan galing ang asong ito, ang yabang mo? Ang napakawala sa'yo, hindi ba sinabi kung sino ang dapat mong karating? Miss, Ikaw ba ang abogado ni Sang Siksi? Bakit ngayon ang mga abogado ay hindi na nagbibigay ng sulat ng abogado sa mga tao? At naglilibot na sila ng aso para sa ibang tao. Ginang Shen, ikaw at si Miss Yu ay pinaghihinalaan ng pagkasiya ng katawan na may intensyon na saktan. Formal na idinemanda ka ng aking kliyente at hinihingi ang kabayaran para sa pinsala sa katawan at pinsala sa isipan na may kabuwang 50 milyon. Halina sa mismo ang nagpasak para magpagnasan. At gusto niyong kami ang magbayad. Iyan ay pagnanakaw na. 50 milyon? Hindi na namin tatanggapin ang sulat ng abogado, tayo. Magkita na lang sa hukuman. Kung ganon, magkita na lang sa hukuman. Sandali, Ano pa ba ang gusto mo? aalis ka kaagad? Ito pa ba ang aking ginangshi na marunong kumilos ng maayos araw-araw? Talagang hindi siya normal nitong mga nakaraang araw. Ilang beses kanya sinaktan? 3 beses. Sinaktan niya ang Dr. Yu ng 3 beses. 3 beses? Kung ganun, sasaktan ko siya ng 4 na beses. Iyon na rin ang paghihiganti para sa iyo. Bitawan mo ako. Woshi, kailangan ba pumunta ako roon para tulungan ang ginang? Hindi na kailangan. Makikita ko naman na kaya niyang harapin ito mag-isa. O sige, pupunta na muna ako at ipaandar ang sasakyan. Ikaw. Xiaoyu, dumudugo ka. Tulong. Xiaoyu, bilisan niyo. Ang pasyente ay may palatandaan ng pagkalaglag ng bata. Pagkalaglag ng bata. Buntis si Shenyu. Ang aking anak, Shenyu. Buntis ka ng aming anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin? nasaan ang anak? Nailigtas ba ito? Bakit ka nagpapanggap na nalulungkot? Sa application form para sa operasyon ng pagpapalaglag. Hindi ba ikaw mismo ang pumirma doon? Shenyu, sa anong karapatan mong nagdesisyon ka ng mag-isa? Tungkol sa buhay ng aming anak, sa anong karapatan? Ipapanganak o hindi ang batang ito? Karapatan ko naman iyon mula pa simula. Lalo na at maghihiwalay na nga tayo ng kasal. Huwag na tayong magkaugnayan pa. Sinasabi ko sa'yo, kahit natapos na ang relasyong ito, kailangan mo ring sumunod sa paraan ko. Xiaoyu. Wala na talaga. Shenyu, ganun ba kaayaw mo sa anak natin? Huwag kang malungkot. Nandyan pa ang bata. Ano ang sinabi mo? Ang bata. Nandyan pa siya. Naipagtanggol ko ang bata para sa'yo. Pero ang pagbubuntis ay hindi madali. Mahirap itago kay Shilv ng matagal. Naiintindihan ko. Lilipat na ako bukas. Lalayo kay Shilv. Grabe si Alf Shenyu. Pinapasara niya ang kumpanya ng kaibigan ko.
Tulungan mo akong alamin kung sino ang tumutulong sa kanya. Hindi na kailangan. Ako yon. Ano ang sinabi mo? Sinusubaybayan mo ako dahil lang kay Shenyu. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan natin? Wala yon sa nakaraan. Para sa dignidad ng pamilya Sang, kailangan mong sabihin sa tatay mo. Naputulin ang ugnayan sa mga kumpanyang ito sa dokumento. Kung hindi, baka maapektuhan siya kapag ako na ang kumilos. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Alvi, kaibigan ko siya. Kapag ginulo mo ang pamilya niya, parang sinampal mo ako. Sigurado ka ba? Pinasagasaan nila si Shenyu. Bantis si Shenyu noon, mahal. Siguradong siya ang nanulsol kay Alv. Huwag ka nang makipagkaibigan sa mga ganyang tanga. Alam kong mali ako, Alv. Huwag kang magalit, okay? Pupunta ako kay Shenyu para humingi ng tawad. Ako ang may kasala. Tumigil ka. Makinig ka sa akin. Asawa ko na si Shenyu ngayon. Bilang asawa, responsibilidad kong protektahan siya. Ayokong may mangyari pang katulad nito. Lumabas ka. Ginoong Shi, ito ang padala ni Mrs. Shenyu. Ganun ba kapag mamadali? Para umalis sa tabi ko. Shenyu, wala na ang bata. Maghiwalay na tayo ngayon para maging kami ni Alv. Xiaoyu, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong sa paglipat? Hindi na, kaya ko na ang sarili ko. Parang gumalaw ito kanina lang. Totoo nga. Hello, mali kong bata. Ako ang ninang mo, baby. Nagpanggap lang pala na nagloko ng pagkalaglag si Shenyu. Paano kanya maririnig ngayon? Baka naman ang anak mo ay may angking talento. Huwag mo siyang maliitin. Hinding-hindi ako papayag na isilang mo ang anak ni Alv. Hello. Tulungan mo akong gawin ang isang bagay. Okay, tara na tayo. Magandang araw, inilagay ko na po sa itaas ng bahay ang inyong mga gamit. Ito po yung mahalagang bagay na sinabi nyo noon na ilagay ng hiwalay. Salamat po, Master. Ingat kayo sa pag-uwi. Sage po. Baby. Ito na ang ating bagong tahanan. Kumusta ka? Wala ka bang nasugatan? Ang noo mo. Usi sa inyo ng husto ang nangyari ngayon, gagawin nyo ito kahit anong mangyari. Bakit ka nakatayo ng napakalayo sa akin? Kapag hindi mo ginamot ang sugat sa noo mo, malapit na itong gumaling. Ako nagawa to. Huwag kang gumalaw. Sabi ko na huwag kang gumalaw eh. Okay na. Ibalik sa tamang may-ari. Hindi ako ang may-ari ng singsing na ito. Hindi kailanman naging akin. Ang tunay na may-ari nito ay dapat si Sangsiksi. Ganoon mo ba siya pinahahalagahan?
Alam mo naman, Shenyu, hindi mapapawi ang aking nakaraan. Sa ngayon, hindi ko rin siya lubos na maaaring pabayaan. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Shield! Hindi mo talaga naiintindihan kung saan ang problema natin. Hindi mahalaga kung may lumapit na ibang tao sa tabi mo nitong mga nakaraang taon. Ngunit ang taong iyon ngayon ay si Sang Siksi. Gusto mo ng diborsyo? Hindi ako pumayag. Kung maghihiwalay tayo ng 2 taon, maaari ring ipawalang bisa ng korte ang kasal. Tapos nang gamutin ang sugat. Papatayin ko sandali si Ayuan para sunduin ka. Lunes bukas, tandaan mong pumasok ka sa trabaho. Nag-resign na ako. Hindi ako pumayag. Abiso lang naman ito. Shenyu. Sige, tingnan mo ito ng mabuti. Yung mga nakapulang patakaran sa kontrata ng pagpasok kung aalis ka bago ang 5 taon. Kailangan mong magbayad ng 20 milyon bilang parusa. Paalala lang sa'yo. Bukas ay ika-4 na taon mo na dito. Ang tigas mo talaga. 1 taon na lang. Hello, Direcshi. Hello, Direcshi. Bakit may band-aid? Yung band-aid sa ulo ni Direcshi. Hello, Kitty pala. Ano bang nangyari? Direcshi. Alas 10 na ng umaga, bakit wala pa si Shenyu? Hindi po, Direcshi. Kaninang umaga lang, nag-apply si Direction para magpalipat. Magbabantay siya sa labas. Magbabantay. E di magiging ahente ng gamot? Mas mahirap nga ang trabaho ng ahente. Madalas pa uminom kasama ang kliyente. Pero sabi niya, may sakit ang asawa niya, kaya kailangan niyang kumita ng mas marami. Kahit mahirap, tiisin na lang. May sakit ang asawa, kaya nag-ahente na lang at umiinom. Opo. Ang galing mo talaga, Shenyu. Malalaking tao ang mga dating mamaya, samantalahin mo ang pagkakataon. Naiintindihan mo? Nandiyan na si Jiwang. Ay, nahuli ako. Pesensya na, GNG, Sang. Xiao Shen, halika rito. Ito si GNG, Sang. Huwag mo nang ipakilala. Matagal na kaming magkakilala. Shenyu. Ilang araw lang ang nakalipas. Bakit nag-ahente ka na ng gamot? GNG, Sang, tinatanong ka, hindi mo ba naririnig? Huwag na, nakakahiya naman yan. Kung ayaw niyang sabihin, hayaan mo na. Inumin mo to 3 baso. Bilang parusa. Pasensya na po. Pinagbabawalan ako ng asawa kong uminom. Sabi niya, kapag uminom ako, pag uwi ko sa gabi, mabubugbog siya. Nag-asawa ka na? Yiwang, 4 na taon na akong kasal. Nga pala ang asawa ko. Kilala mo siya, Jian Sang. Siya ay si Derek Shai. Shenyu. Kaibigan. Ginang Shen, mukhang hindi bababa sa 7 digit ang singsing na ito, di ba? Ayos lang. Sobrang mahal ako ng asawa ko, ano man ang sabihin niya. Ang pinakamaganda ang ibibigay niya sa akin. Wala akong magagawa. Ang dami mong salita, Shenyu. Kakalipat mo lang ng pwesto. Mas mabuti pang alagaan mo ng mabuti si Tiolu. Baka sakali, matuloy ang usapan. Tama si Ginang Sang. Tara, tagay tayo. Mag-inuman tayo ng masaya ngayon. Anuman ang hiling mo. Susundin ko. Pasensya na, Boss Lu. Hindi talaga ako pwedeng uminom, pero hindi ko rin naman pwedeng bastusin. Ang pagkatao mo, Boss Lu, di ba? Ganito na lang.
Saan na lang ang ipagpapalit ko sa alak para sa iyo? Halika, halika. Nagkakasama tayo para magsaya. Bakit sa apa? Kukuha ako ng malaking baso. Uminom ka ng alak. Kung hindi mo narinig, pwede kong ulitin. Hindi ako umiinom ng alak. Shenyu, inaanyayahan ka ni Tiulu na uminom. Iyon ay pagpapahalaga sa iyo. Kung ganyan ka mapakita ng kawalang galang kay Tiulu. Gusto mo pa bang magpatuloy sa industriyang ito? Hindi ako inom. Ayos lang. Kung ang bibig ay ayaw uminom, edi, ang katawan na lang ang painumin. Uminom ka. Isang hamak na ahente ng gamot na tagapag-alaga lang sa inuman. Ang alak ngayong araw na ito. Inumin mo, gusto mo man o hindi. Umalis ka riyan, Kit. Alv. Shenyu, Leor. Nabangkarote na ba ang kumpanya mo? Bakit kailangan pang mag-alaga ng tauhan sa inuman para makakuha ng kontrata? Bakit nandito rin si Jose Kiao? Alvi, kumakain ka rito. Bakit hindi mo ako sinabihan? Ano? Sabay ba kayong naligo? O sabay umihi? Alv, Laosan, huwag kang magsalita ng masabwa. Ganda, nagpapakita silang dalawa ng pagmamahalan doon. Hindi mo naman siguro ako pababayaan mag-isa, di ba? Boss Hosan. Kilala mo ako? Sino sa Jiangsheng ang hindi kilala si Ihosan? Gusto ko ang sinabi mo, mukhang. Masyado akong masaya sa aking buhay, pero hindi patas ito. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Shenyu, Ang tapang. iniligtas ako ni Gisan. Wala akong dahilan para mag-alala sa inyo. Ito ang aking teritoryo. Sa aking lugar, inaapi ang isang magandang babae tulad mo. Hindi kita tinutulungan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. CJ. Tinatanggap ko ang paumanhin ni Isan. Nakakatuwa. May kasintahan ka ba? Gusto mo bang matulog sa akin ngayong gabi? Walang STE, may health report, walang droga o sugal, walang emosyon. Ang technique, magaling. Ang katawan, kamusta, subukan mo, mas maganda. Jose Kiao, mag-ingat ka. Paumanhin. Ayuhu. May girlfriend ka ba? Wala, mabait ako. Hindi ako nagsasamantala. Sa pagtingin sa iba, Kaya, Yiho. May masamang bisyo ka ba? Bibi, Shen. Napakadetalyado ng mga tanong mo. Kung hindi mo ako papayagan mamaya, hindi na ako sasali. Busog ka na ba? Ano ba yan? Ikakasal ka na ba? Single ako. Hindi pwede kahit gusto ng kapatid na subukan ang karne. Kung gusto mo, sa labas, hindi siya pwede. Bakit hindi siya pwede? Baka naman. Gusto mo rin siya? Ayuhu. Dalawang single kami. Huwag na nating istorbohin ang iba. Hayaan natin silang magpakita ng pagmamahalan. Ama. Bagay sa akin ang magandang ito. Alis muna ako kasama ang mga tao. Paalam. Shenyu, wala nang makakagambala sa atin. Kumain na tayo. may iba pa akong gagawin, ipapahatid kita pa uwi ni Ayuan. Alv, Salamat sa paghatid sa akin pa uwi.
Nasa lugar ko ka, at nangyari yon, kaya sa tama at sa mabuti. Responsibilidad kong ihatid ka pawi. Pero, kung magpapasalamat ka, hindi ba dapat mas direkta ang paan? Yan ang paraan ko ng pasasalamat. Tungkol naman sa gusto ni Hu Xiao. May asawa na ako. Kaya ang utang na iyon. Sa susunod na buhay na lang. Bye. Ang babaeng yon. Kawili-wili. Shenyu, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit ang bilis, sangsiksi? Pinakawalan ka na. Tapos ka na ba sa pagloloko? Sinong nagluloko sa'yo? Akala mo ba seryoso sa'yo si Husikiao? Babaero lang yon, gusto ka lang laruin. Una na babae ang dalawang kalye dahil sa kanya. Ganon ka rin naman, di ba? 4 na taon mo pa nga akong nilalaro. Shenyu, kung maghahanap ka ng kapalit, huwag kang magmadali. Hindi si Husikiao ang pinakamagandang pagpipilian. Pero kung ginagawa mo lang to para galitin ako, hindi na kailangan. Ano? Kailan pa nagsimulang maging bugaw si Boss She? Magdiborsyo na tayo. Kung magdiborsyo, gawin na natin agad. Nakita mo naman, sikat ako. Shilv, anong karapatan mong insultuhin ako ng ganyan? Kung hindi bumalik si Sangsiksi, hindi mangyayari ang lahat ng ito ngayon. Sa loob ng 4 na taong ito, hindi ba ako naging masunurin? Kung ganito, kung dahil sa kanya tayo nagsama 4 na taon ang nakalipas. Ngayon, tapusin na natin. Aalis na ako. Shenyu, nagkakamali ka. At, wag mo nang gamitin ang pagiging seloso mo para kontrolin ako. Umalis ka. Shenyu, Sa wakas, hindi ka na muling nagpatawad. Halika, isang tagay. Hindi? Ano ba nangyayari sa kanya? Bakit kinukuha lang niya ang alak mo? Kinuha mo ba ang babae niya? Walang nakakaalam, basta hindi matatag ang kanyang ugali, at hindi lang ito 1 o 2 araw. Baliw, baka naman ang asawa niya ay may ibang lalaki sa labas. At niloloko siya? Kuya nababaliw ka na ba? Hindi. Ano ba ang ginagawa niya? Bigla-bigla na lang akong sinuntok. At ngayon nakatulog na. Sandali lang. Alam ko nang ikinasal si Laor, pero 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ano ang itsura niya, ngayon dumating na ang pagkakataon.
Tawagan mo, sabihin mong may nangyari kay Laur, at tumunta ang kanyang asawa para sunduin siya. Ako ang tatawag. Inawagan ko na. Halo. Magsalita ka. Shilv, ano na naman ang gagawin mo? Ang boses na ito, Shenyu. Lasing si Shilv, ipapadala ko sa iyo ang address. Pumunta ka rito, pasunduin siya. Umupo, umupo, umupo. Halika, ibuhos mo na. Hindi, ano ba ang nangyari? Bakit pagkatapos tumawag ay nanghina ka na? Ang babae mo rin ay kinuha ng iba. Huwag kang makipag-usap sa akin, nakakainis. Shenyu at Shilv, baka naman sila ay... Ay, gusto na kapatid na subukan ng iba? Hindi pwede. Kung gusto mong subukan ng iba, sa labas ka maghanap, hindi siya pwede. Bakit hindi siya pwede? Nakakainis. Saan ka pupunta? Hindi ako nagmamadali, kukuha lang ako ng bote ng ala. Ang tindi ng tulog, dapat wala namang mangyayaring masama. Ginang Shen. Bakit ka nandito? Ako. Nandito ako para sunduin si Shilv. Kaya pala. Ang maliit at magandang asawa ni Laur, ikaw nga talaga. Nasaan siya? Ellie. Ano ang nangyari sa iyo? Paumanhin, Ano ang nangyari sa iyo? hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa akin. Kapag naisip kong maghihiwalay tayo, may ibang lalaki na hahalik at yayakap sa iyo sa hinaharap. Magiging labis akong nagsiselos. Hindi. Ikaw ay akin lang. Akin ka naman talaga. Alv. Lasing ka na, ihahatid na kita pa uwi. Pangako mo sa akin. Pangako mo na hindi tayo maghihiwalay, pwede ba? Shenyu, Tingnan mo ng maigi kung sino ako. Shenyu. Mahal kita. Huwag mong tingnan. Marumi na ako. Lumabas ka. Bakit ka umiiyak? Ano? Hindi ba nakuha mo ang gusto mo kay Sang Siksi? Kaya ka na pa rito para inisin ako. Pumunta ka sa club at hinanap ako. Hindi naman ako nakagambala sa inyo, di ba? Ako bilang asawa mo. Magaling pa ako, di ba? Hindi yun, Shenyu, pakinggan mo muna ako. Lasing lang ako kahapon, hindi malinaw ang aking ulirat. Napagkamalan ko lang na ikaw si Sang Siksi. Sige na. Pagod na ako, Shilv. Ayaw ko nang marinig yung mga kasinungalingan mong puno ng butas. Wala akong pakialam kung ito ay kalokohan lang dahil sa lasing o kung totoo nga ang naramdaman mo dahil sa lasing. Hindi na mahalaga. Maniwala ka sa akin, hindi talaga yon gaya ng nakita mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Maghiwalay na tayo. Bakit hindi ka maniniwala sa akin? Shenyu, ganoon ka ba katorpe? Para iwanan ako. Bitawan mo ako, maniwala ka kung gusto mo.
Subukan mo. Ganito mo ba ako kabilis iwanan? Dahil ba ito kay Husikiao? O may ibang tao na? Ikaw ngayon. Hindi ka ba nagsiselos? O pwede pa sabihin, maghihiwalay na tayo. Na-inlove ka na sa akin. Kung hindi ka pumirma sa kasunduan. Kung ganoon magsasampa tayo ng kaso para sa diborsyo. Para lang makipaghiwalay sa akin. Talagang pinapawisan ka ng dugo, ano? Bukas na mismo magsasampa ako ng kaso para sa diborsyo. Bitawan mo ako. Sampahan mo ng kaso. Akala mo ba natatakot ako? Huwag mong kakalimutan. Ikaw ang pumayag sa diborsyo. Ngunit ako, ngayon ay nagsisisi na. Bastos ka. Bastos ako. Xiaoyu, masama ang pakiramdam ni Lolo. Umuwi na kayo ni Alv. Kumain ka pa. Halika. Ang dami. Hindi ko na kayang ubusin. Anong nangyari, Xiaoyu? May sakit ka ba? Kamakailan lang, narinig ko na ospital ka pa. Anong nangyari? Wala namang malala. Medyo sumasakit lang ang tiyan ko. Halos umaling na ako. Hindi pwedeng ganoon. Bukas, umuwi ka na dito sa lumang bahay. CJ, Lolo. Magpapaluto ako ng mga paborito mong pagkain para makapagpahinga ka ng maayos. Lolo. Sa totoo lang, kami ay. Ayos lang ba si Lolo? Ayos lang, ayos lang. Matanda na ako, wala nang silbi. Sa edad kong ito, hindi ko na alam kung ilang bises pa kita makikita. Huwag kang magsabi ng ganoon, Lolo. Malakas ka pa. Sa susunod, dapat laging inumin ang gamot mo sa tamang oras. Si Xiaoyu talaga ang mabait kay Lolo. Kung ganoon, mananatili na si Xiaoyu at hindi na alis. Aw, bantayan si Lolo sa pag-inom ng gamot. Sige ba? CJ, Lolo. Mabuti. Sinadya mo yan. May sakit si Lolo, syempre kailangan nating manatili. Para alagaan siya. Alam mo namang sinadya ni Lolo ang mga sinabi niya. Sumang-ayon ka pa rin. Wala akong pakialam. Kahit na manatili tayo para alagaan si Lolo. Hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto. Ano nang ginagawa mo? Nandyan pa si Lolo sa labas.
Drama lang to. Hindi pa umaalis si Lolo, tapos na to. Magdududa siya sa kakayahan ko, baka bigla siyang pumasok. Hindi kasing kapal ng mukha mo si Lolo. Ikaw ngayon ang humahabol sa akin. Yang Master Hu. Shen Xiaoyu, sakto nandito ako. May inuman kami ng ilang chief physicians. Sasama ka ba? Sige, padalhan mo ako ng address. Pupunta ako. Huwag kang magulo. Ha? Hindi ako nagugulo. Anong sinasabi mo? Hindi ikaw ang sinasabi ko, may aayusin lang ako. Ganito na lang, padalhan mo ako ng address, pupuntahan kita. Sasabihin ko sa'yo, aalis muna ako. Kay Lolo, ako na ang magsasabi. Hindi pa tayo nagsisimula. Kailangang bumalik ka bago magnegatibo 11, 30. Sech, usapang tapos na. Miss Shen, sana maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Pasensya na. Manager Liu, kahit paano, dahil kasama ko sa partnership. Bakit hindi mo ako ininom? Baka naman dahil maganda si Miss Shen. Aya sa maganda lang umiinom. Ano pong sinasabi niyo, Manager Huo, dahil nagsasama na tayo? Sa partnership, uminom tayo ng maraming baso ngayong gabi. Hindi naman ako takot sa inyo. Okay lang. Sage, subukan nyo. Tagay na. Manager Liu, kulang pa ang ininom ko ngayong gabi. Bukas ulit, Xiao Shen ah. Dapat ligtas mong mayuwi si Young Master Huo. Marami siyang iniis na alak para sa iyo ngayon. Huwag kang mag-alala. Six na, alis na tayo. Ang lakas uminom ni Young Master Huo. Ikaw naman. Sige na. Dahil din sa akin kaya siya nalasing ng ganito. Tulungan na natin hanggang sa dulo. Kuya, sige na tayo. O si Kiao, nasaan bahay niyo? Mahal, pwede ba sa'yo tayo mamaya? Tumahimik ka, Manong, sa pinakamalapit na hotel na lang. Sage. May curfew sa lumang bahay. Kailangang bumalik bago magnegatibo 11, 30. Balik ka na lang sa bahay mo. Hindi sa sarili mo isinuka, sa akin pa. Ang hirap kitang ihatid dito. Hindi lugi kung kukuha ako ng damit mo. Bakit ka nandito? Ikaw nga, bakit ka nandito? Bakit suot mo ang damit ni Hu Xiao? Nasa loob siya. Sinusundan mo ako. Shen Yu. Natulog ka sa kanya? May sakit ka ba? Tatanungin kita ulit, natulog ka ba sa kanya? Ellie. Shivi, talaga namang ikaw. Dinala mo siya ngayon para hulihin kami, di ba? Bakit ka nandito? Pumunta ako sa bahay mo, nakita kitang alis, kaya sumunod ako. Anong nangyari? Huwag kang magkunwari. Ikaw na pumunta kay Shivi dito, di ba? Hindi mo kami nahuli ni Jose Kiao sa kama. Nadismaya ka, no?
So inaamin mo kay Husiyaw? Natulog ako kay Husikiao. Nasisiyahan ka na? Gusto mo lang akong pagbintangan ng babae habang kasal. Para makalayas mo ako ng walang dala, di ba? Kayong dalawa talagang magkapareho kayo. Shen Yu, wag mong ililiko ang usapan. Akala ko paglabas mo ng gabi. May mahalagang trabaho ka nga sikasuhin. Hindi ko inakala. Nagloloko ka pala sa likod ko. Ano ang tingin mo sa akin? Ikaw naman. Ano ang tingin mo sa 4 na taon nating ito? At saka, kailan ka pa naging ganito ka-sentimental sa akin? Tatlong taon tapos 4 pang taon. Lagi kong iniisip saan ba talaga nakatingin. Ang mga mata ni Shivi. May sandali ba siyang tumingin sa akin? Paulit-ulit ang pag-asa, paulit-ulit din ang pagkabigo. Shen Yu, Shaihu. mag-add tayo sa WeChat. Shaihu. Sa totoo lang, ako. Gusto ng girlfriend kong sumali sa study group nyo. Sana ay alagaan mo siya sa hinaharap. Salamat. Sa totoo lang, gusto kita. Shilv, mula ngayon, hindi na ako. Maghihintay sa iyo. Shen Yu. Kanina pa. Ikaw at si Husiyaw ang magkasama. Ako dapat ang magalit, di ba? Shen Yu, Dapat pumasok ka para makita mo. Sa kama ni Husikiao, nandyan pa ang init ng katawan ko. Gusto mo bang i-check ulit? sinasadya mo lang ba to para galitin ako? Ano? Naiinis ka na, Sir Shai. Isang beses ka lang niloko. Eh bakit naman ako? Ang palaging magtitiis. Habang ikaw at si Sang Siksi ay laging magkasama. Bakit ako ang palaging magtataas ng mukha? Para hampasin ninyo. Kailan ko siya? Shen Yu, bakit palagi mong isinisingit si Sang Siksi sa usapan natin? Sinabi ko na tapos na kami. Wala na kaming koneksyon. Siguro nakalimutan mo na, Sir Shai. Kung paano tayo ikinasal. Tama na. Nagagalit ka na. Shilv. Ayaw mo lang sa mga bagay na hindi mo makontrol. Yung pag-alis ni Sang Siksi 4 na taon na ang nakalipas. O ngayon, gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Yan ba talaga ang iniisip mo? Pagod na ako. Tapos na tayo. Dahil ba kay Husikiao? Gusto mo na ba talaga siya? CJ. Payag ako. Sigurado na ba kayo? Kusang loob ba ang paghihiwalay ninyo? Noon, kapag nag-propose ang crush mo, parang nanalo ka sa jackpot. Pero isa lang pala itong transaksyon kung saan hindi ka mahal. Sigurado na ako. Ganito dapat.
Mula ngayon, wala na dapat tayong koneksyon. Shenyu, kung ang resulta ngayon, ito ang gusto mo. Kung ganoon, handa akong hayaan kang umalis. Mayroon tayong 30 araw na cooling off period para sa paghihiwalay. Kung magsisi ka sa panahong ito, maaari kang mag-withdraw ng aplikasyon para sa paghihiwalay. Hindi na kailangan. Bakit? Hindi mo pa kayang maghintay ng 30 araw. Natatakot akong nagmamadali ka. Shenyu. Kamakailan, hindi maganda ang kalusugan ng lolo. Maaari bang hintayin hanggang sa tamang panahon na ako na ang magsasabi sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi kita tatagalan ng sobra. At saka, may 30 araw na cooling off period. Naniniwala akong kaya mong ayusin ito. Ang bahay na yon, sigurado ka bang ayaw mo? Doon ka nakatira ng 4 na taon. Hindi na kailangan. Sapat na ang ari-arian na ibinigay sa akin ni Ginoong Shai. Sa loob ng araw na ito, aayusin ko na ang lahat ng aking gamit at aalis na. Dahil naghiwalay na tayo. Hindi mo na kailangang magtinda ng gamot o sumama sa inuman para sa trabaho. Sa totoo lang, ang posisyon ng direktor sa Departamento ng Pagpapatupad. Wala nang mas angkop kaysa sayo. Siyempre, Nalaman na ba kung sino ang kumuha ng litrato ni Shenyu at Hu Xiqiao? may sunog. Kumusta? Okay ka lang ba? Uwi ka na, gutom ka ba? Hindi ako nagmamadali, sa susunod, huwag kalimutang magsuot ng sapatos. May kama naman, bakit sa sofa ka natutulog? Shilv, ang ating kasal ay transaksyon, hindi pag-ibig. Kung hindi mo kayang magbigay ng tunay na pagmamahal, huwag mo akong pigilan na umalis. Shenyu. Maaari mong kamuhian ako. Murahin ako. Ngunit akin ka lamang. Kahit na mamatay ako. Ang aking lapida ay katabi ng iyo. Alv, saan tayo pupunta? Sa paliparan. Dadalahin mo ba ako sa biyahe? Bakit hindi mo man lang sinabi ng maaga? Para makapaghanda ako. Handa. Hindi tayo. Papaalisin mo ba ako? Bakit? Himinto. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo at kay Shenyu? Hindi ba't diborsyado na kayo? Wala nang sinuman. Ang humahad lang sa atin. Ngayon, ipapadala mo pa ako sa Amerika. Yung taong sumalakay kay Shenyu sa ibaba kanina. Ikaw ang nag-utos, di ba? Yung litrato niya at ni Hu Xiqiao. Ikaw din ang nagpalabas, di ba? Hindi ako. Nung nag-discourage siya, sinabi ko na ayaw kong makakita ng anumang pananakit sa kanya, sang sexy. Binabaliwala mo lang ba ang sinabi ko? Hindi, Alv. Hindi ko binabaliwala ang sinabi mo. Gusto ko lang makasama ka. Alvi, huwag mong kalimutan. Ako ang dapat mong pakasalan noon. Ikaw ang umalis ng biglaan noon. Sang sexy, 4 na taon na ang nakalipas. Tapos na talaga tayo. Tapos na. Hindi pa tapos. Alvi, buhay mo ang iniligtas ko noon. Totoo, ikaw ang nagligtas sa buhay ko noon. Kaya binayaran kita ng mahigit 20 taong pagpapalugod.
O gusto mo pa ng higit? Buhay ko ba? O ari-arian ko? Pag-ibig mo lang ang gusto ko, Alv. Nagkamali ako. Patawarin mo na naman ako, pwede ba? Matagal na tayong hindi na pwedeng bumalik. Pwede pa. Paano naman hindi pwedeng bumalik? Dahil ba kay Shenyu? Minamahal mo na ba siya? Naayos ko na ang lahat sa Amerika. Bumaba ka na. Mayroon akong magandang balita tungkol sa pamilya Shi para sa iyo. Magkaka-interest ka nito. Handa ka na ba para sa bagong relasyon? Husi Kiao, nagsinungaling ako sa iyo noong huli. Ginoong Shi, si Mrs. ba yun? Diborsyado na kami. Kahit sino ang gusto niyang makita, kahit anong gusto niya. Wala na akong pakialam. Ama ka. Kanina, narinig ko sa mga tao sa kumpanya, nitong mga nakaraang araw, ay araw-araw pumupunta si Ginoong Hu sa opisina para hanapin si Mrs. Para hanapin si GNG, Shen. Hindi lang ako nag-asawa noon. May dinadalang bata pa ako ngayon. Ako. May meeting pa ako. Mauuna na ako. Ano na sinabi mo sa kanya? Bakit umalis? Pasensya na. Maliban sa trabaho, wala akong masasabi. Dahil nagkita naman tayo. Isasama kita sa bahay para makakain kasama si Lolo. Pwede na yan, di ba? Ginagamit mo ba ang posisyon mo para pilitin ako, Ishe? Huwag kang magkakamali, si Lolo talaga ang nagpakuha sa akin para dalhin ka sa bahay. Kulang ba ng tao ang grupo ngayon? Hindi naman, bakit mo na itanong yon, Lolo? Eh bakit? Kahit magkabahay naman. Palaging abala at hindi makita ang manugang ko? Dahil lang yan sa kanya, araw-araw may hanap na gulo. Asawa mo si Xiaoyu. Kung hindi mo binigyan ng trabaho, hindi siya magiging ganito kaabala. Kung ganyan ang mangyayari, ailan pa ako makakapag-apo ng apo? Matanda na ako? Malapit na, Lolo. Tuwing gabi, sinusubukan namin. Sino sa inyo ang sumipa sa akin? Namumula na ang mukha mo, uminom ka ng mainit na tubig. Dahil sa'yo kasi nasasalita ka ng kung ano-ano, hindi ano ang ibig sabihin. Sinusubukan tuwing gabi. Hindi ba tama yon? Ano ang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, nakatingin si Lolo. Niloloko mo ako. Ako. Talagang nakatingin si Lolo. Iniisip mo ba na tanga ako? Naloko na ako minsan, akala mo. Hindi kita niloloko, sinabi ko na nga, nakatingin si Lolo. Hintayin mo lang. Sa sofa ka matulog. Papatulugin mo ako sa sofa. Ano? Shiv, huwag kang magmalabis. Peke lang naman ang pagiging mag-asawa natin. Nasa labas si Lolo. Gabi-gabi bang binabantayan ka ni Lolo? O sige, bababa na ako ngayon. Para sabihin kay Lolo ang totoo, pupunta na ako. Hindi. Pupunta na ako ngayon para sabihin kay Lolo na hiwalay na tayo.
Shiv, ikaw. Hindi, ikaw ang unang yumakap sa akin. Saan ka pupunta? Bakit sumunod din siya? Hiwalay na nga kayo. Gabi-gabi kang bumubusina, mabuti nga at hindi sumunod si Lolo. Pinag-isipan ko ng mabuti. Ano pinag-isipan mo? Gusto kong maging ama ng bata. Sinabi ko, ituturing ko ang iyong anak, na parang sarili kong anak, Shen Xiaoyu. Tatanggapin mo ba ang paghahabol ko? Kahit ang tunay na ama ng bata, ayaw ko. Bakit mo naiisip na gusto kita? Huwag kang mag-alala. Hindi siya darating. Maraming tsismoso. Anong maming tao? Wala naman. Pwede ba kayong? Huwag kang mag-alala, sanay na kaming mag-away mula pagkabata. Huwag kang magpakabata. Shen Yu, Husikiao, pwede mo ba akong ihatid sa ospital? Sage, ihahatid kita sa ospital. Ibaba mo ako. Ganito ba talaga ang takot mo sa paghatid ko sa iyo sa ospital? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Lauer, hindi pa ako nakasakay. Shenyu, may tinatago ka nga ba talaga sa akin? Hindi dapat malaman ni Shiv na hindi ako nag-miscarry. Shenyu, may iba ka pa bang nararamdaman? Tungkol sa bata. Alam ko na lahat. Iiwan ko ang bata. Pero wala itong kinalaman sa'yo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pero hindi ko balak bitawan ito. At hindi ko talaga bibitawan. Malusog ang bata, pero ang kalagayan ng iyong katawan, napakasama. Kulang sa nutrisyon at matagal na pagod. Inalis mo ang aplikasyon para sa diborsyo. Ano ang karapatan mo? Bago ka gumawa ng anuman. Pwede ba tayong mag-usap muna? Napagkasunduan natin. Tutulungan kitang itago kay Lolo ang tungkol sa bata. Nagsinungaling ako sa'yo. Pero dahil nagpa siya akong panatilihin ang batang ito. Pananagutan ko siya. Ang pananagutan mo ba ay ang paulit-ulit na pagpasok sa ospital? Mag-isa mong pinapasa ng lahat hanggang sa ganito ang itsura mo. Diborsyado na tayo. Anong kinalaman mo rito? Sige, huwag muna kayong magalit. Sinabi rin ng doktor na hindi ka dapat masyadong magalit ngayon. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Shiv, para sa bata kaya ka ganyan, maging mabait at magtiis ka. Ano? Buntis si Xiaoyu? Sa ospital, hindi mabuti ang pagkain at tulog, buntis siya. Paano siya titira sa labas? Ako na ang bahala. Pumunta tayo sa ospital. Sunduin ang aking manugang, Tara. Opo. Shiv, sinabi ko na hindi mo kailangang alagaan ako.
Xiaoyu, gising ka na. Lolo, May masakit ba sa'yo? Sabi ko na sa inyo, tumahimik kayo. Opo. Lolo, bakit ka? Naghihintay ako sa'yo sa bahay. Shilv, Xiaoyu, huwag kang mag-alala, ang walang kwentang apo ko. Pinalayas ko na, mula ngayon. Ako mismo ang mag-alaga sa'yo, lolo, ako. Doon ako matutulog. sandali, Lolo. Paano kayo matutulog sa ganyang lugar? Okay na ako, pwede na akong umuwi. Hindi mo ba narinig ang sinabi na manugang ko? Umuwi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sasabihin ko sa'yo dahil kay Lolo, hindi kita pag-initan. Pero hindi pa tapos ang usapan natin sa diborsyo. Xiaoyu. Shilv. Shilv, anong ginagawa mo? Shen Xiaoyu. Bakit ka nandito? Okay ka lang ba? Okay ba ang Bobby? Na-miss mo ba ako? Bulaklak para sa maganda. Anong ibig mong sabihin? Hook Xiaosan. Harangan mo ako sa harapan ko. Asawa, tumahimik ka. Tama na, huwag na kayong mag-away. Ano nang gagawin mo? Siyempre magbibigay ng bulaklak at pagkain, at maging ama ng bata. Xiaoyu, isipin mo ako. Hindi, Shilv, anong gagawin mo? Huwag mo akong pilitin, babaliktad ako sa'yo, binabalaan kita. Kung magpapakapal ka pa, bukas sa headline. Patay na ang prinsipe ng Hu. Ayaw mo ba yon? Shilv. Bitawan mo na. Xiaoyu, anong nangyari? Pumayag ka ba? Ang alok mo, hindi ko muna iisipin. Salamat sa mga pampalakas mo, pero yung bulaklak, hindi ko tatanggapin. Hindi bagay. Ang anak ko. Hindi kailangan ng ama. Xiaoyu, itinatapon mo ang ama at iniwan ang anak? Astig na babae ka talaga. Tawagan mo ako. Tawagan mo ako ha. Huwag kitang makita ulit. Kakadating ko lang, ako. Sabi ni Lolo, hindi pwedeng uminom ng soft drinks ang buntis. Dapat uminom ng maraming tubig. Sabi ni Lolo, mas mabuti sa likod ang pag-upo ng ganito. Hindi pwedeng magbuhat ng mabigat ang buntis. Sabi ni Lolo, Lolo lang ang alam mo. kailangan mabuti. Ano ka, mga anak ni Lolo Uwak? Shenyu, handa na ang pagkain. Sabi ni Lolo, dapat regular ang pagkain. Huwag mo akong istorbohin. Sabi mo, ganyan kalaki ang mood swings ng buntis. Gaano katagal ito magtutuloy? Gino. Posible kaya, hindi yan sintomas ng pagbubuntis ng misis. Sa totoo lang, galit lang siya sa'yo. Galit sa akin? Paano naman? Natatakot ako na dahil may pagtutol siya sa akin, maapektuhan ang kanyang emosyon at katawan. Kaya ginamit ko pa ang pangalan ni Lolo. Baka hindi sapat ang ginawa ko. Hindi lang di sapat, sobra-sobra pa. Paano malalaman ni misis? Ikaw ang nagmamalasakit sa kanya. Akala lang niya, sinusunod mo lang ang utos ni Lolo. Sabi ko, maintindihan ng misis na ginagawa mo ito para lang kay Lolo at sa bata. Hindi para sa kanya. Naiintindihan ko na.
Ayuan, ihanda ang kotse. Xiaoyu, Niyan. Bakit ka nandito? Sabi mo nga, ang dami mong ginagawa sa ospital ngayon. syempre, dahil may isang tao para sa... Shilv, bakit ka nandito? Marami akong ginagawa. Wala akong oras para magalit sa'yo. Ano na naman ang ginagawa mo? Hindi sapat. Ito ang pinakabagong kagamitan na idinonate ko sa ospital sa ngalan ng aming charity foundation. Umayag ang direktor na bigyan ka ng 10 araw na bakasyon. Maghanap ka ng oras. Puntahan mo si Shenyu. Anong gusto mong gawin, Shilv? Gusto mo akong suhulan? Gusto mong ipapon ni Xiaoyu ang mata at punsahan ka niya? Para maging kapalit ko, sasabihin ko sa'yo. Hey. Bawal ang maingay sa ospital. Nagkakamali ka, yun yan. Nakita ko lang na grabe ang morning sickness ni Shenyu nitong mga nakaraang araw. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya, naisip ko baka mas mabuti kung nandito. Ang taong pinagkakatiwalaan niya para gumaan ang pakiramdam niya. Ah, gusto mo palang samahan ko si Xiaoyu sa bahay niyo. Mamatay ka ba kung diretsuhin mo? Sige na, hindi ka naman marunong magsalita. Matagal na yan, hindi na kita papansinin. Si Xiaoyu ang pinakamahalaga, tara na. CJ. Nasa malapit lang ako sa ospital. May ginagawa, sakto nakita ko siya. Sabi niya miss na miss ka na raw niya. Kaya isinama ko na siya para makita ka. Huwag mo muna siyang pansinin, may sasabihin ako sa'yo. Parang ibang tao na siya nitong mga nakaraan. Simula nang malaman niyang buntis ako, laging nandyan sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang balak niya. Kung hindi lang dahil kay Lolo. Hindi ako sasama sa kanyang umuwi. Gamitin mo na lang muna siya. Alagaan mo muna ang sarili mo. Hindi ba galit na galit ka sa kanya dati? Bakit kayo sabay na pumunta dito? Sa tingin ko tama ang ginawa ko kahit papaano masaya siya ngayon. Niyan, oras na ng pagkain. Kumain muna tayo bago umalis. Hindi ba magiging abala? Hindi abala. Nagluluto na, sandali lang. Sabi ko, pumayat ka na naman. May baby ka na. Dapat kumain ka ng maayos, di ba? At saka, si boss mismo ang nagluluto. Umupo na tayo at mag-enjoy. Gamitin mo siya ng todo para mawala ang galit mo. Handa na ang pagkain. Puro paborito mong ulam ito. Nagkataon lang siguro. Paano niya malalaman kung ano ang gusto kong kainin? Hindi yan pagkakataon. Ayaw mo ng karne ng baka at tupa, gusto mo ng seafood. Ayaw mo ng matamis, mahilig ka sa maanghang, at ayaw mo rin ng gulay. Siyempre, nagsama tayo ng 4 na taon. Alam ko ang mga gusto mo. Alam ko pa rin ang mga yan. Heto, kumain ka ng marami. Ang pinakamahalaga ngayon, busog na tiyan. Kain tayo. Yun yan. Salamat sa iyo ngayon. Mas malakas ang gana ni Shenyu kumpara sa dati. Kung may oras ka mamaya, maligayang pagbisita para samahan siya. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Si Xiaoyu ay matalik kong kaibigan. Hindi mo kailangan sabihin. Ako mismo ang maglaan ng oras para sa kanya. May iba ka pang gagawin. Ikaw ang pinakakilala ko. Sa lahat ng nakakakilala kay Shenyu, gusto kong malaman, ano ang dapat kong gawin para mabago ang pananaw niya sa akin? At tanggapin ako. Shilv. Huwag mong sabihin. Tunay kang umibig sa aming Xiaoyu. At gustong ibalik siya. O kaya naman. Dahil nagdadalang tao siya sa iyo. Ako, Binibini, anong nangyari sa inyo? Bakit ang putla na mukha ninyo? sa puso ko, si Shenyu ay si Shenyu. Hindi dahil sa sanggol. Ang gusto ko, palagi siyang siya. Shilv, huwag mong sabihin. Tunay kang umibig sa aming Xiaoyu. At gustong ibalik siya. O kaya naman. Dahil nagdadalang tao siya sa iyo. Shenyu, 4 na taon na. Hindi ba malinaw sa iyo kung may pagtingin sa iyo si Shilv?
Sino iyon? Si Aoyu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Halika, maupo muna tayo. Dahan-dahan. Masakit ba ang binti mo? Parang naninigas. Tingnan ko. Dahan-dahan lang. Masakit din ba ang tiyan mo? Gumalaw kanina. Baby. Ako si Daddy. Gumalaw talaga. Kung hindi dahil sa sanggol sa tiyan, siguro habang buhay. Hindi ko makikita ang ganitong Shiv. Parang tinatawag niya ako. Shiv. Sa hinaharap. Hindi mo na kailangang gawin ang mga ito. Ano ang ibig mong sabihin? Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw. Pero hindi na natin kailangang ipilit pa para sa anak. Hindi. Akala mo ba ang anak ang mahalaga sa akin? Si Aoyu. Ikaw lang ang mahalaga sa akin simula pa noon. Matutulog na ako. Hoy, makinig ka muna sa akin. Kaya ko gusto ang baby dahil anak natin ito. Mahal kita kaya excited ako sa kanya. Ano ang sinabi mo? Mahal kita. Shenyu, 4 na taon tayong magkasama. Ngayon ko lang na-realize matagal na kitang mahal. Mahal kita. Nandito siya kagabi, nagbantay buong gabi. Totoo bang mahal mo ako, Shiv? Huwag kang gagalaw, mahal. Matulog ka pa. Dapat ba akong maniwala sa iyo? Heto. Walang alkohol. Salamat. Ngayon mo lang ako inaya, sa wakas na-realize mo na. Mas bagay ako kaysa kay Shilaur. Para maging ama ng anak mo. Ang anak ko. Okay lang kung may nanay na nagmamahal sa kanya. Kung ayaw mo ng ama, okay lang, ito na lang. Hindi ka kasi fit ngayon, kailangan mo ng taga-alaga sa iyo. Pwede akong alagaan ng kaibigan, best friend, o nurse. Pero hindi ikaw. Husikyaw. Walang pagmamahal sa iyo. Kahit diborsyado na kami ni Shiv, 4 na taon naming pagsasama. Para sa akin, hindi mapapalitan. Salamat sa tulong mo dati. Kung gusto mo, pwede tayong maging magkaibigan. Kung ayaw mo, okay lang din. Shenyu. Walang kwenta ang umiinom mag-isa. Ano? Sa tingin mo ba, ako ay taong mahilig makipag-away? Kung ganyan ka kaasting, bilang kaibigan mo, hindi na ako magpapaikot. Tara.
Ay, ang sarap naman ng hapunan. Sa susunod, manood tayo ng mga bituin. Hindi dapat masyadong pabayaan ang lalaki. Ikaw, kailangan mong magsikap pa. Nakakabahala talaga. Sa susunod na kita, paalam. Shenyu, hindi si Husikiao ang bagay sa'yo. Ako ang bagay sa iyo. Shenyu, ano ang dapat kong gawin? Para tayo ay bumalik sa dati. Xiaoyu. Hindi ka ba inaapi ni Shilv nitong mga nakaraang araw? Xiaoyu. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang malaking balitang ito? Ang pagbubuntis mo? Lolo, binabati kita. May tagapagmana na ang pamilya Shi. Ang ating Xiaoyu ay isang malaking bayani. Dapat siyang gantimpalaan ng husto. Siyempre. Pag-usapan natin ito sa loob. Kaya pala si Xiaoyu ay pumayat nitong mga nakaraang araw dahil pala sa pagbubuntis. Mabuti iyon. Ngayong may anak na sa sinapupunan, ang lolo ng pamilya Shi. Si Shilpa, sa'yo. Sabihin mo na lang ng diretsyo. Wala akong oras para magpaligoy sa iyo. Sej, diretsahan na. Alam mo, tatay mo, ako ay namuhunan sa isang proyekto kamakailan. Naayos ko na ang lahat ng koneksyon, mula'y taas hanggang ibaba, pero kailangan pang magbayad ng karagdagang taripa. Naisip ko lang, yung kumpanya nyo ay madalas din namang bumibili, di ba? Pakiusap mo sa akin si Shilv. Nabilhan din ako, hindi naman ganoon kalaki ang halaga, di ba? Hindi naman gaanong kalaki ang gastos. Pero kasama ang 4 na taon mong pagkuha sa pamilya Shai. Kaya mo bayaran yun? Ikaw. Ang sinasabi mo ay pang hindi na tayo magkakilala. Ang manugang na tumutulong sa biyenan, hindi dapat tag-usapan ang pagbabayad. Heto ang sasabihin ko sa iyo. Mula ngayon, sa pamilya Shi, dapat kang mas maging masunurin. At sumunod kay Shilv. Kahit konting pera lang mula sa kanya, ay sapat na para sa atin habang buhay. Makinig ka ng mabuti. Simula ngayon, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Magkano kailangan mo? Tingnan mo. Siyang manukala sa akin ang manugang. Sana'y tulad ng dati, diretsahan na lang kita kinausap. Kailangan ko 3,000 milyon. CJ, tulad ng dati, kakausapin ka ni Ayuan. Sa loob ng 4 na taong ito, ilang beses na kaya akong nilinlang ni Shilv? Sa mga panggaganso ni Shen Yunfeng. Kaya pala lahat akala ay nakadepende lang ako kay Shilv. Kailangan kong magpakumbaba sa kanya, anong karapatan ko ngayon? Na magreklamo sa kanyang paghamak sakin. Maghihiwalay na kami ni Shilv. Mula ngayon, huwag mo nang asahang makahingi ng kahit piso sa kanya. Xiaoyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Kakapahayag lang ng tatay mo ng magandang balita. Ano ng magandang balita, buntis lang naman. Hindi naman. Paghahayag na hindi kayo maghihiwalay habang buhay. Sa 4 na taon, hindi ako tinanggihan ni Shilv. Kahit ngayon. Makita lang na kinuha ko si Shenyu ng ilang minuto. Dumating agad, hindi mukhang maghihiwalay. Siyempre si Shenyu lang, tong demonyita, ayaw magbigay ng pera. Boss Shi. Nag-iinarte lang, yan si Xiaoyu. Paano kayo maghihiwalay? Kami ni Xiaoyu. Shilv. Hindi mo kailangang maging bangko ng pamilya ko. Sa ganyang ama, wala akong magagawa. Pero ikaw, bigyan mo naman ako ng konting dignidad. Maghihiwalay na kami ni Shenyu. Ikaw, Narinig mo. Maghihiwalay na, kaya huwag ka nang magpakita sa bahay ng mga Shai. Mag-ingat ka na lang. sandali. Alam ko na, si Xiaoyu lang to. Nagpapa-divorce sa'yo, no? Ang taray ng batang to. Nasa piling na ng swerte, di pa marunong magpasalamat. Huwag kang mag-alala.
Sasabihan ko ng maayos to, ako. Pribadong usapan namin to ni Shenyu. Walang sinumang may karapatang makialam. Kung ayaw sa'yo ni Shenyu mula ngayon, hindi ka na makakapasok sa bahay ng mga shy. Dalawang pangungusap lang at aalisin mo na ako? Tignan natin. Xiaoyu, alam na ng tatay mo ang pagkakamali. Kausapin mo naman ang tatay mo na maayos. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Tama nga, hindi basta-basta susuko si Shen Yunfeng. Kailangan ko siyang kausapin ng harapan para hindi na siya magtago at hanapin ang pamilya Shai. CJ, Aray. Nandito na si Xiaoyu. Halika, nagluto ang tatay mo. Pasok ka na at baka lumaming. huling beses na ganito kaseryoso ka. Ninakaw mo pa ang panggamot ni nanay. Kaya namatay siya sa ospital. Hindi ko kayang kainin to. Anak, paano ka nagsasalita? Yung tungkol kay nanay, hindi ba't naipaliwanag at humingi na ng tawad ang tatay mo? Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. May utang sa amin ang tatay mo. Sabi niya, asawa ka ng Shi, ikaw ang magbabayad. Pinapaboran siya sa pamilya Shi. Habang hawak ninyo siya, kahit magkano ang hingin ninyo, ibibigay sa inyo ni Shilv. Nasa inyo na siya. Pwede na ba akong umalis? Shen Yunfeng, hayop ka. Anak kita. Kapag napangasawa na, paang tubig na nabuhos. Kung hindi ka sumagabal, at pinigilang bigyan ako ni Shilv ng pera, hindi sana ako. Napilitang humiram sa mga loan shark. Ikaw ang may kasalanan. Karapat dapat ka dyan. Tumigil ka na, umalis ka. Magkano ang utang niya? Gagawa ako ng kasulatan. Ako ang magbabayad hulug-hulugan. Sinong nagsabing pera lang ang gusto namin? Ano pa ang gusto ninyo? Nakuha na namin ang tao. Dalhin siya rito. Bakit hindi sumasagot ng tawag si Shenyu? Xiaoyu, ikaw. Nasa akin si Shenyu. Kung gusto mo siyang mabuhay, maghanda ka ng 3 bilyon. Sino ka? Bakit ko paniniwalaan? Halika, hindi naniniwala ang asawa mo. Kausapin mo. Ayaw ko. Xiaoyu. Huwag ninyong galawin siya. Handa na ba ang pera? Huwag magtawag ng pulis kung hindi ang asawa mo. Hindi makakabalik ng buo. CJ. Hindi ako tatawag ng pulis. Huwag mo siyang saktan. Maganda kagad ng 300 milyon. Mas mabilis, mas mabuti. Sige. Sangksiksi. Ikaw pala. Hindi ka pala umalis ng bansa. Natalo mo ako. Masaya ka, di ba? Kung hindi dahil sa bata sa tiyan mo. Akala mo kukunin ka ni Alv. Sangksiksi, pakawalan mo muna ako. Pag-usapan natin ng maayos, pwede ba? Na-receive na ang pera. Tapos na ang transaksyon. 300 milyon, wala pang kalahating oras, dumating na. Mukhang talagang mahalaga sa kanya ang bata sa tiyan mo. Ang batang ito. Dapat nasa tiyan ko. Ako lang ang karapat dapat magdalang tao ng anak niya. Ikaw, hindi ka karapat dapat. Kumalma ka. Walang kasalanan ang bata. Sabihin mo kung wala na ang bata. Babalik ba si Alvi sa akin? Hiwalay na kami.
Walang kinalaman sa kanya ang batang ito. Paano naman walang kinalaman? Dahil sa kanya umalis si Alvi sa akin. Kapag wala na siya, babalik si Alvi sa akin. Magiging tulad ulit tayo ng dati. Shenyu, Shiv! Huwag kang lumapit. pag-usapan natin. Pakawalan mo muna si Shenyu. Shenyu. Puro na lang Shenyu ang sinasabi mo ngayon. Sige, huwag muna natin siyang banggitin. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Kumalma ka muna. Sabihin mo sa akin ang mga kondisyon mo. Pwede kong pagbigyan lahat. Gusto kong bumalik ka sa akin. Alv. May pagmamahal ka pa rin sa akin, di ba? Kapag wala na si Shenyu at ang kanyang anak, babalik ka sa akin, di ba? Kung gusto mo ng anak, pwede rin akong magbuntis para sa iyo. Bakit siya? Bakit si Shenyu? Si Shilv ay akin. Kumusta ka? Nasaktan ka ba? Shilv, niloko mo ako. Bakit mo ako niloko? Sangsiksi, tama na yan. Hindi ganito. Hindi ako kinakausap ng Alvi ko sa ganitong tono. Kung hindi ako magiging maayos, hindi rin kayo magiging maayos. Shenyu. Hindi ganito, wala akong balak na saktan ka. Wala. Ikaw ang pumatay kay Alv. Shilv, Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Shenyu, Nandito ako. alam ko na. May pakialam ka sa akin. Ipangako mo sa akin. Huwag tayong maghiwalay. Sige, ipinapangako ko. Huwag kang matulog. Huwag matulog, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Gising ka. Shilv. Gising ka na, Shenyu, Doktor. Halos gumaling na, pero ang suga sa baywang. Kailangan pa rin mag-ingat, kung hindi, baka sa hinahara. Hindi na makakagawa ng masama. Salamat, Doktor. Anong pakiramdam mo? ako. Hilo, mahina ang katawan, hirap huminga. Paano nangyari yon? Kanina lang sabi ng doktor, wala namang malala. Baka kailangan ko ng taong mag-aalaga sa akin ng palagyan. Ang sugat ko. Ang sakit. Sa palagay mo, may mga posibleng komplikasyon ba? Alam ko na, iniligtas mo ako. Aalagaan kita. Sige, salamat sa'yo, Linrashai. Mainit ba? Hindi, mainit. Medyo mainit pa rin. Sa palagay mo, ito ba ay biyaya sa gitna ng kahirapan?
Imbis na magsalita, kain ka na lang. Busog na, busog na, busog na. Kung busog ka na, matulog ka na. Kung wala ka sa aking mga bisig, hindi ako makatulog. Shiv, tama na yan. Baby, ang tatay mo ay nasugatan ng malubha. Hindi man lang ako sinamahan ng mommy, ano ang gagawin mo? Sabi ng baby, samahan mo ako. CJ, sasamahan kita. CJ. Ang tagal na simula ng huli kitang yakap. Kung inaantok ka na, matulog ka na, huwag ka nang magsalita ng marami. Kailangan ng halik ng misis para makatulog. Ang tinamaan ba ni Sang Siksi ay? Ang kanyang bato o ang kanyang utak? Baby, si mommy. Nasiyahan ka na ba? Sige, matulog na tayo. Ang halik ni Rashi ay napakatamis. Sina Sang Zizi at Shen Yunfeng ay naaresto na ng pulis. Ang perang inilipat natin ay nabawi na rin lahat. MRC, naghihintay ang lahat sa opisina, itong sakit mo. Hanggang kailan mo pa ito pagtitiisan? Hintayin kong magbago ang isip ni Shenyu na hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Saka ako babalik. Bigla ka namang. Ang ibig kong sabihin, hindi ka dati gumagawa ng ganitong mga bagay. Minsan okay lang din, dati kasi palagi kong iniisip na kapag may problema si Shenyu, tutulungan ko lang siya, pero ngayon naiisip ko, kailangan kong bigyan siya ng sapat na katiyakan para malaman niya na hindi ko naisip na iwan siya kailanman. Mahal. Nakarating ka rin, tingnan mo itong ayuan. Sobra na siya, hindi pa gumagaling ang sugat ko, pinipilit mo na akong bumalik agad sa trabaho kahit ang asno sa bukid ay hindi ganito kapagod. Umuwi ka muna. Mahal, bakit mo ako tinititigan? May nakadikit ba sa mukha ko? Kanina. Narinig mo na ba lahat? Sabi ng doktor, mabilis ang pagaling mo, pwede ka nang umalis sa ospital anumang oras. At kaya mo nang mag-isa. Kaya ko naman talaga. Mali siya, hindi siya magaling na doktor. Hindi pa ako pwedeng umalis sa ospital sa kalagayan ko ngayon, ito. Ay. Ang nasugatan mo ay ang likod mo. Aray, talagang masakit. Shilu. Kailan natin ayusin ang papeles para sa diborsyo? Shenyu, pakinggan mo ako. Pwede bang huwag mo akong tratuhin ng ganito kasama? Ano mang kondisyon ang gusto mo, maaari mong sabihin. Kaya kong tuparin ang lahat, pero ang paghiwalay, talagang hindi ko magagawa. Pakiusap. Sige na. Lagi mong ayaw maghiwalay. Mahal mo ba talaga ako? Mahal kita simula pa noon. Mahal na mahal kita, Shenyu. Parang isang malaking biro lang ang lahat. Parang binigyan tayo ng pagkakataon ng langit. Inaamin ko, ako ay isang tarantado. Nagkamali ako sa'yo. Pero talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Para mapatawad mo ako. Shenyu, gusto kong sabihin sa'yo. Dahil sa mga pagsubok na ito, lalo akong naging sigurado, ikaw na ang hindi na mawawala sa buhay ko. Ayokong mawala ka at hindi ko na kayang mawalay sa'yo. Dahil sa akin, talagang mahal na mahal kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin muli? Kahit isang beses lang.
Paumanhin. Baby. Lumabas na ang araw. Xiaoyu,